sa halagang 350,000 pesos. Nakasanla na raw sa iyo ng 2 taon ng isang magandang apartment unit sa Taguig City. Wala na raw buwan ng upa o hulog na kailangang intindigin at money back guarantee pa. Pero ang catch, oras na makuha ang pera, mauunsyamina ang iyong pag-move in at si landlord nowhere to be found na rin. Apartment unit na maganda ang location at may pabonus pang pwesto para sa isang sari-sari store. Hindi for rent, hindi for sale, kung hindi for sangla. Ilan lang ito sa mga bagay na nakaengganyo sa isang hopeful tenant na itatago namin sa pangalang Alex. Ang talaga namang napa-oo na sa kanya. Aba, money back guarantee pa raw ang kanyang 350,000. Pero Agosto nitong taon, dumulog sa resibo si Alex dahil ang kanyang daan-daang libong piso natangay na. Gusto ko rin sana namin bumukod ng partner ko para makapagsimula nga din po. Tapos yung unit po kasi na yon, nasaktuhan po na may abang po siya ng tindahan. So, plano rin po sana namin mag-business. Ayon sa offer, 2 taon daw nakasanla kay Alex ang unit at wala ng buwan ng upa na iintindigin habang naninirakan dito. Kung susumahin ang 350,000 sa 2 taon, lumalabas na halos 15,000 pesos kada buwan. So, malaking savings din po yun. Nag-post po kami, then may nag-refer sa amin na agent. Pinakilala sa amin is si Rene Boy Custodio. Caretaker daw po siya. Kaya naman noong May 5, wala nang inaksaya pang oras si Alex at ang kanyang partner. Binisita nila ang unit na ino-offer sa kanila. May aakyat dyan! Inassist kami, pinakita sa amin yung unit. Kasi sa lahat po ng nakita namin na bahay na sinasanla, ito po yung isa sa pinakamaayos talaga. So, up and down, tapos naka-tiles po siya, pinturado, maganda, wala ka na ipapagawa. Tapos yun nga, malapit sa lahat, tapos pwede pa magtindahan po talaga. May 6, 2024, nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ni Alex at ni Marites. Ano po ito? Tax declaration po. Ito po yung binibigay niya sa mga inaalok niya or mga nagbabayad dun sa scam San Latera. Second page, kasunduan din po na pinanotary. So ito po yung proof na nagbayad kami and nag-agree kami doon sa terms na binigay niya, which is 2 years. Actually, yung dala po namin that time, 150 lang. Pinupush niya po talaga kami na bayaran na ng buo kasi nga, ang style niya po kasi, mamadaliin ka niya po eh, na, naku, may tumingin kahapon, gusto na rin sanang bayaran. Kumbaga doon po kami nadali sa ganung mga linyahan niya. Matapos magpirmahan ng kontrata, naisipan ni Alex na i-search online ang pangalan ni Marites. Dito na raw tumambad sa kanya ang mga reklamo tungkol kay Marites na siyang nagsanla ng apartment unit sa kanya. Nagulat po kami sa mga lumabas, ang dami po niyang reklamo. May mga nagpo-post po sa kanya na wanted, large-scale estafa daw. Nakasaad dito na maraming na-scam na itong taong to. Ayon sa kasunduan, makalilipat na raw si Alex sa loob lang ng 2 linggo pero So, nagdahilan na po siya na yung matanda daw po ay may pinapagawa pang bahay, so hindi pa rin tapos. ipinakita ni Alex sa resibo ang apartment na inalok ni Marites at minsan nilang inasam na maging bagong takanan. Ito po yung yung bahay. So malaki po siya, may malaking brown na gate. Ito po yung inaalok sa amin. So pwede po kami magtindahan. Ito po ang itsura ng isang tipikal na paupahan dito sa Pilipinas. May area para sa sala, may dining area, may silid tulugan, disenteng palikuran at kusina. Ito ho yung best deal na hinahanap ng ating mga kababayan. Pero pinag-iingat po kayo ngayon ng mga otoridad dahil ang paghahanap ninyo, posibleng kayo'y mapagsamantalahan ng mga masasamang loob. Nang puntahan ng resibo ang barangay na nasasakupan ng apartment ni Marites, napag-alaman ng resibo na marami na rin palang nagrereklamo laban sa nagpakilalang landlord. Si Marites Biting, bago pa ako maging barangay captain, marami nang reklamo sa kanya tungkol doon sa Sanglatera. So hanggang ako'y maupo, ganun pa rin ang nangyayari. Modus niya, karaniwan kasi dyan, yung isang lana,
sasangla uli sa iba at hindi siya tumutugon sa mga patawag ng sumo sa kanya ng ating lupon. Minabuti rin ng resibo na kumpirmahin sa Makati City Hall ang mga detalye sa tax declaration na hawak ni Alex. Kinumpirma nila na kay Marites Bitenga nakapangalan ang nasabing apartment complex. Kaya naman September 6, 2024, inilapit na ng resibo ang reklamo ni Alex sa National Bureau of Investigation, Organized Transnational Crime Department o NBI o TCD. Nagsulputan na rin ang 8 pang complainants na nabiktima rin di umano ni Marites Biteng. Naku, Marites! Chismis pa kaya itong mga paratang tungkol sa'yo? Nung hawak nyo na ho yung complaint, kaya hindi yung buong impormasyon tungkol sa kaso, paano nyo ho ito binalidate? At ano ho ang nadiscover ninyo upon validation? Nalaman nga natin dito sa validation na talagang ito talaga yung modus niya. Kunwari lang na legal yung transaction nyo, pero paulit-ulit yung gagawin to sa iba-ibang tao. Pagkatapos nyo hong makumpirma sa validation kung ano man yung kalokohan dito, attorney, ano na po ang sunod na naging hakbang ng NBI? Nag-set na tayo ng entrapment. Kasi mayroon na naman siyang isang ino-operan, 700,000, 2 years. So, doon na natin sinet yung entrapment. October 3, 2024, kasama ang resibo, nagsagawa ng entrapment operation ng NBI o TCD para masingil na ang scammer umanong nagsasanla ng kanyang apartment unit sa iba't ibang tao. So, yung pangalong subject natin is si Marites Biteng. Bali, ang mechanics lang, meron 2 undercover na agent na sasama sa pusher natin. Kapag nakapagbayad na, doon na tayo magbibigay ng pre-arrange signal natin. Pagdating sa apartment complex, walang malay si Marites na minamanmanan na siya ng otoridad at ng resibo. May sumundo sa mga asset para ipakita ang unit na inaalok nilang isanla para tirhan. Sounds familiar? Mismong ang inirereklamong si Marites ang tumanggap ng mark money. Mark money po yan. Meron po kaming body worn camera. Hudyat para tuluyan siya ng madakip. Maraming reklamo na sa inyo eh. Alam niyo naman yan, kahit sa barangay eh. Dami reklamo sa inyo. Kasi harassment pag ginagawa nila. Hindi mo kami magsasagawa ng entrapment operation kung anong basis. Maya-maya pa, hindi na nakapagpigil si Alex. Hindi nga pala tao yung Yung pera. lalaki po. Gaganyanan nyo lang. Di pa kayo namimili, pati matanda. 75 years old, binibikta nyo. Sa korte na lang tayo. Yan ang buong bibig mo eh. Marami pang magreklamo. Malakas pa ang loob mo. Hindi, ikaw talaga nakaras ka sa akin. Hindi kita yung naras. Dinaan ko sa proseso. So gusto mo proseso, di ba? Proseso tayo. Ano pangalan ko? Sige nga. O sa dami ng biktima mo, di mo mabanggit, di ba? Matapos na mabasahan ng mga karapatan, dinala na si Marites kasama ang 2 pang di umano'y ahente at caretaker kuno na kasabwat ng suspect. Kinilala ang mga suspect na sina Marites Biteng, Renny Custodio at Franceline Povadora. Naharap sila sa kasong estafa. Yung mga kababayan natin na dapat wag agad silang maniwala doon sa mga matatamis na dila na nag-o-offer sa kanila na katulad nito, sanla-tira scheme. They can check with the barangay kung yun nga ang may-ari. They can check with the local government. Nang makausap ng resibo si Marites, itinanggi niya ang paratang na isa siyang scammer. Hindi po totoo yun. Actually, may mga nagdemanda sa akin regarding that. Hindi lang itong nangyari ito. Meron nang nagdemanda. And then, now, meron talaga ako mga recently na naging sanglatira. Hindi lang kasi natuloy kasi nung pag napabalitaan nila sa barangay yung nangyayari nung last na mga previous kong mga nangyari, nawawalan sila ng ganap. Kung mapapatunayan, attorney, na nagkasala, mabigat ba parusa rito? Siguro ang kulong nito mga 8 years kasi presyon mayor. Paalala ng mga otoridad, kung ang alok ay too good to be true, isip-isip muna at wag magpaloko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel